Mga awit ika-78 hanggang ika-78 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga awiting tungkol sa pag-alala sa katapatan ng Diyos, paggunita sa kanyang mga makapangyarihang gawa, mga aral mula sa kasaysayan ng Israel. Mga awit ika-77 kabanata, kaaliwan sa panahon ng bagabag. Sa Diyos ako ay tumawag at tumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahong may bagabag. Hindi ako napagod dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdidili-dili ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko ay gising at tinatanong ang sarili. Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil? Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagmamahal sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba ay nakalimutan mo na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalik ang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga, iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, mga ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin ng galing ang mga kulog, na katulad ay palasong sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sansinukob. Pati mundo ay nayanig na para bang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan, ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron yaong iyong naging kamay. Mga awit ika-78 kabanata. Awit tungkol sa kasaysayan ng Israel. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit ulinigin salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay baga na talinhaga. Nangyari pa noong una kaya ito'y mahiwaga. Ito'y aming narinig na kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming nuno na sami isinaysay. Sa sarili naming anak ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Mga gawang tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga, na si Yahweh ang gumanap mga gawa niyang dakila. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila ito'y dapat na iaral, at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito masusunod nilang lagi yaong utos, ang matatag na pag-asa'y ilalagak nila sa Diyos, at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Sa kanilang mga nuno hindi dapat na pumaris, na matigas ang damdaming sa Diyos ay naghimagsik. Isang lahing di marunong magtiwala at magtiis. Ang pag-asa ay marupok at kulang ang pananalig. Tulad ng Efraimita, mga pana ang sandata, sa panahon ng laban ay nagsitakas pa rin sila. Ang tipan sa Panginooy hindi nila sinusunod, hindi sila lumakad ng ayon sa mga utos. Nakalimutan na nila ang lahat ng kabutihan, mga gawa ng ating Diyos na kanilang hinangaan.
Ang lahat ng gawang ito noong unay nasaksihan ang nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Hinawi niya yaong dagat doon sila pinaraan, ang tubig sa magkabilay parang pader kong pagmasdan. Kapag araw sa paglakad, naging gabay nila'y ulap, at kung gabi naman, tanglaw ay apoy na maliwanag. May tubig na iniinom kahit sila nasa ilang, sa batuhay umaagos na likas sa kalaliman. Mula roon sa batuhan ang tubig ay umaagos. Daloy nito kung pagmasdan katulad ay isang ilog. Ngunit sila'y patuloy rin sa kanilang kasalanan. Sinusuway nila ang Diyos habang sila'y nasa ilang. Sadya nilang sinusubok, ginagalit nila ang Diyos. Ang hiningi ay pagkaing gustong-gusto nilang lubos. Kinalaban nila ang Diyos nang sabihin ng ganito, "Sa gitna ba nitong ilang mabubusog niya tayo?" Nang hampasin niya ang bato, oo, tubig ay bumukal. Dumaloy ang mga batis, tubig doon ay umapaw. Ngunit ito yaong tanong, tayo kaya'y mabibigyan ng tinapay na masarap at ng karneng kailangan? Nang marinig ang ganito, si Yahweh na may nag-init. Sa hinirang niyang bansay nag-apoy ang kanyang galit. Pagkat sila ay ayaw nang sa Diyos ay magtiwala, sa pangakong pagliligtas ay ayaw nang maniwala. Gayunpaman itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumuhos na parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Sa kaloob na pagkain ng mga anghel, hindi sila nagkukulang, masagana kung dumating. Yaong ihip ng amihan ay siya rin ang nag-utos. Sa taglay na lakas niya'y dumating ang hanging timog. Ang pagkain nilang karneng masaganang dumarating, makapal na mga ibon na sindami ng buhangin. Sa gitna ng kampo nila ay doon na bumabagsak, sa palibot ng tolda ay doon nila kinakalap. Kinakain nila ito, nasisiyahan silang lahat. Binibigyan sila ng Diyos ng pagkaing hinahangad. Ngunit habang kinakain ang pagkaing idinulot, at hindi pa tumitigil pagkat di pa nabubusog, pagkagalit sa nangyari ipinakita ng Diyos. Sa kanilang kabataan, parusa niya'y ibinuhos. Ang mga malalakas at mga magagaling, buhay nila'y tinapos. Sa ganitong gawa ng Diyos, sunod-sunod na himala, ganti nila ay paglabag, hindi pa rin naniwala. Kaya't yaong pasya ng Diyos, ang araw ay wakasan na. Bigla-biglang paratingin sa kanila ang parusa. Subalit noong sila ay lilipulin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat sa kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nila'y ang Diyos, ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat, pagkat yaoy pakunwarit balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso naghahari kataksilan, hindi sila naging tapat sa ginawa niyang tipan. Gayunpaman palibhasa'y Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Nagunita pa ni Yahweh, sila'y mga tao lamang. Hanging di na nagbabalik matapos na makaraan. Madalas na nag-aalsa noong sila'y nasa ilang. Ang ganitong gawa nila'y labis niyang dinaramdam. Lagi siyang sinusubok, hindi sila tumitigil. Ginagalit nila itong banal na Diyos ng Israel. Ang kapangyarihan niya ay ayaw nilang gunitain, gayong sila'y iniligtas sa kaaway nilang taksil. Ang ginawa nitong Diyos na lubos na hinangaan ay nangyari sa Ehipto sa lupain nitong Zoan. Yaong mga ilog dooy naging dugong umaagos, kaya walang makainom sa batis at mga ilog. Makapal na mga langaw at palaka ang dumating, nataranta silang lahat, di malaman ang gagawin. Dumating ang maninira sa taniman ng halaman, mga tanim ay kinain ng balang na di mabilang. Pati tanim na ubasay winasak ng ulang yelo, ano pat sa kalamig ay namatay ang sikamoro. Nang ulanin na ng yelo, mga baka ay namatay, sa talim ng mga kidlat namatay ang mga kawan. Sa ganito ay nadama ang matinding puot ng Diyos, kaya sila ay winasak sa sama ng kanyang loob. Mga anghel ang gumanap ng parusang sunod-sunod.
Ang matinding galit ng Diyos hindi niya pinigilan. Yaong naging wakas nila'y humantong sa kamatayan. Dahilan sa isang salot, buhay nila ay pumanaw. Yaong lahat na panganay sa Ehipto ay pinatay. Ang panganay na lalaki sa Ehiptong lahi ni Ham. Tinipon ang kanyang hirang na animoy mga tupa, inakay sa lupaing ilang sa kanyang pangunguna. Inakay nga at naligtas, kaya naman di natakot, samantalang ang kanilang kaaway ay nangalunod. Inihatid sila ng Diyos sa lupain niyang banal, sa bundok na mismong siya ang kumuha sa kaaway. Itinaboy niyang lahat ang naroong namamayan, pinaghati-hati niya ang lupaing naiwanan. Sa kanilang mga tolda ang Israel ay nanahan. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos, hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod. Nagtaksil na wari pa nang lumipad ng walang taros. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Kaya't kanyang iniwanan ang tahanang nasa Shilo, yaong toldang tirahan niya sa gitna ng mga tao. Sa gisag ng kanyang lakas, ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway. Nagalit sa kanyang bayat ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Kanilang mga binata ay nasawi sa labanan, dalaga mang magaganda ay wala nang mapangasawa. Pati mga pari nila sa patalimay na puksa, ang kanilang mga baloy ni ayaw nang magluksa. Parang tulog na gumising, si Yahweh ay nagbangon. Ang katawan ay masigla, tumayo ang Panginoon, parang taong nagpainit sa alak na iniinom. Pinaurong ang kaaway, lahat niyang katunggali, napahiya silang lahat, pawang galit na umuwi. Maging ang lahi ni Jose sadya niyang itinakwil, at di niya pinagbigyan pati lahi ni Ephraim. Sa halip pinili niya ang sambahayan ni Huda, at ang bundok naman ng Zion ang tirahang minahal niya. Doon niya itinayo yaong banal na sangtuaryo, katulad ng nasa langit na tahanan niyang dako. Lubos niyang pinatatag na tulad ng mundong ito. Ang kinuhang pangunahi sa mahirap pahinugot, isang pastol ang napili, si David na kanyang lingkod. Ang alagang dati nito ay kawan ng mga hayop. Nang maghari sa Israel, nanguna sa bayan ng Diyos. Matuwid na namahala, na malakad na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay.